Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa report ni teammate Kate Austria. Sa tennis, walang hirap na nakapasok sa semifinals ng Japan Open si Carlos Alcaraz nitong linggo. Matapos talunin si American tennis player Brandon Nakashima 6-2, 6-4. Sa tagumpay na ito, naitala ni Alcaraz ang kanyang ika-65 win ngayong season, katumbas ng personal best na naabot niya noong 2023. Matapos ang tinamong ankle injury noong Webes, nagpakita ng dominanting performance ang 21-year-old Spanish player. Hindi nakasabay si Nakashima sa malakas na serve ng dating world number 1 at bagamat hindi na-convert ni Alcaraz ang 3 match points, tuloy pa rin niyang isinara ang laban sa ikalawang set. Ayon sa ATP Tour, ang panalo ay nagpatibay sa sunod-sunod na semi-final appearance ni Alcaraz sa siyam ng magkasunod na tour-level events. Susunod niyang makakatapat sa Final Four si Casper Ruud na tinalo si Alexander Vukic 6-3, 6-2 sa loob lamang ng wala pang isang oras. Sa balitang basketball naman, opisyal na pinirmahan ng Los Angeles Lakers sina forward Anton Watson at guard Nate Williams upang palakasin ang kanilang roster. Si Watson ay naging second-round pick ng Boston Celtics sa 2024 NBA Draft at pumirma ng 2-way contract. Gayunpaman, sa G-League lamang siya nakapaglaro para sa Maine Celtics kung saan nagtala siya ng average na 12 points, 5.4 rebounds at 2.1 assists sa 21 games. Mula roon, kinuha siya ng New York Knicks matapos maklaim mula sa waivers. Nakapag-debut siya sa NBA at nakapaglaro ng 9 games kung saan nagtala siya ng 8 points, 3 rebounds, 2 assists at 1 steal. Samantala, si Williams naman ay nakapaglaro na sa 47 games sa huling 3 seasons para sa Portland Trail Blazers noong 2022 to 2023 at Houston Rockets mula 2023 hanggang sa kasalukuyang taon. Sa kanyang career, may average siyang 3.9 points sa loob ng 7.4 minutes kada laro. Noong 2023, kabilang siya sa starting 5 ng kanilang koponan laban sa Golden State Warriors, kung saan nagtala siya ng career high na 17 points. Sa motorsports, nasungkit ni Marc Marquez ang kanyang ika-7 MotoGP World Championship nitong linggo sa Japanese Grand Prix matapos magtapos sa ikalawang pwesto, sapat na upang tuluyang makamit ang titulo. Nakuha ng Catalan rider ang kampiyonato kahit may 5 karera pang natitira sa season. Matapos niyang malampasan ang kanyang kapatid na si Alex Marquez na nagtapos sa ika-6 na pwesto. Kinailangan lamang ni Marc na matapos ng mas mataas kaysa kay Alex o kaya'y magtapos sa una o ikalawang pwesto anuman ang resulta ng kanyang kapatid. Ang pagkapanalo ni Marquez ay nagmarka ng isa sa mga pinakamalaking comeback sa kasaysayan ng MotoGP, kung saan noong 2020 muntik na siyang mapilitang magretiro matapos mabali ang kanyang kanang braso sa isang crash sa Jerez. Matatanda ang bago ang aksidente, pinangunahan ni Marquez ang 2019 season sa halos dominanting performance, dahilan para lalong maging makasaysayan ang kanyang pagbabalik ngayong taon. Nakatakda pang lumaban si Marquez sa Indonesia Grand Prix sa susunod na linggo. Kate Austria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.